Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayoy paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa kapangyarihan, yaman o katayuan sa lipunan, kundi sa kababaang loob at paglilingkod. Para sa Panginoon, ang tunay na dakila ay ang lingkod ng lahat. Sa mundong puno ng paghahangad sa kapangyarihan at pagkilala, tinatawag tayo ni Jesus na pumili ng ibang landas, ang landas ng kababaang loob at pagmamalasakit. Sa ganitong diwa, maaari tayong magmahal sa ating pamilya sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapasensya. Sa ating trabaho, maaari nating gawin ang ating tungkulin ng may katapatan at dedikasyon, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti ng iba. Sa ating pamayanan, maaari tayong tumulong sa nangangailangan at maging instrumento ng kapayapaan at pagkakaisa. Si Jesus mismo ang pinakadakilang halimbawa ng paglilingkod. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian upang paglingkuran tayo at ialay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Balikatin natin ang ating mga tungkulin na walang bahid ng paghahangad ng papuri at pagkilala. Magbigay tayo ng serbisyong taos sa puso sa ating mga larangan.